Pangulong Bongbong Marcos sinabing tuloy ang pagdedepensa sa mga teritoryo ng Pilipinas. Tugon yan sa pag-i-issue ng China ng 10-dash line map na sumasakop sa malaking bahagi ng South China Sea kabilang ang bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Tila pamalit ito sa 9-dash line na nauna ng ipinawalang bisa ng arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas. Sabi ng Pangulo, hindi nagbabago ang posisyon ng bansa pagdating sa kung ano ang sakop nating teritoryo. Now the 9-dash line has been extended to the 10-dash line. So these are we have to respond to all of these, and we will. But again, these are operational details that I would prefer not to talk about. Sa kanyang pagbisita kanina sa Palawan, pinuri ng Pangulo ang mga sundalo ng AFP Western Command na nagagawa pa rin ang misyon sa West Philippine Sea sa kabila ng pangharas ng China. Inalmahan din ng India ang inilabas na mapa ng China at sinabing palalakasin pa nila ang maritime cooperation kasama ang Pilipinas. Dalawa pang police NCR sibak sa pwesto matapos magpositibo sa random drug testing. Hindi pa pinangalanan ng dalawa maging kung saan sila nakadestino. Gumugulong na ang investigasyon sa kanila habang hinihintay pang resulta ng pangatlong drug test. 950 na mga pulis sa Metro Manila ang sumailalim sa drug testing ngayong buwan. Nauna nang sinibak sa pwesto si dating Mandaluyong Police Chief Police Colonel Cesar Herente matapos magpositibo sa drug test. 2 buwang cashless dry run sa mga tollway nagsimula na. Hindi pa lahat ng plaza kasali pero magdadagdag daw kada linggo. Ayon sa Toll Regulatory Board, tatagal ito ng 2 buwan para malaman kung pwede na ang full implementation ng cashless toll collection. Tinatayang 20 to 30% pa ng mga motorista ang gumagamit ng cash lanes. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kaibigan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.